Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga ang natanggap ng mga tambaluslos na politiko na ito, lalong-lalo na isang si Castro na ito. Dahil pahiya nga kay Tatay Digong matapos nga ang kanyang samot-samot pagsasampa ng mga kaso at paninira ay hindi nga ito umubra dahil talagang hindi na pinansin ng mga korte pa at binasura lamang ang sinasampang kaso. Ngayon nga ay talagang bineltahan si Castro na ito at isiniwalat ang mga baho na talagang hindi nga katanggap-tanggap. Kaya naman dapat sa mga politiko na ganib sa kapangyarihan na ito ay dapat imbestigahan at parusahan na dahil hindi sila nararapat na pasahurin ng taong bayan. Ang nakakalungkot lang talaga dito mga kaibigan ay talagang naghahari-harian na sila at sila na mismo ang namumuno at talagang mayabang sa loob mismo ng Malacanang dahil paano naman sila hindi magyayabang kung ang kanilang mga protektor at mastermind ay nasa loob mismo ng Malacanang na kailangan talagang imbestigahan dahil hindi na nararapat ang kanilang mga ginagawa. Dito natin makikita na mas malayong malayo ang paglilingkod nga ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas na talagang pinapatunayan niya ang kanyang kakayahan. Hindi ngayon na nagtatago sa saya ni Lisa Smugs. Kaya naman maraming dismayado kay Kuting ng Norte na ito na dapat nang palitan at bumaba sa pwesto. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang balita ito mga kaibigan. Ayan po. Basahin lang natin guys. Galing po ito sa Facebook page po ni Jay Sonsa. Ayan. 2023 end of the year mga kaibigan. Ito yung survey, no? VP Sara nakakuha ng pinakamataas na trust rating sa top 5. Ingay ng aso namin. Teka lang, ingay ng aso namin. Ayan po ulit. Take 2. Sabi dito VP Sara Duterte nakakuha ng pinakamataas na trust rating sa top 5 officials ng bansa batay sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia. Palakpakan po mga kaibigan. Grabe, ang galing talaga ni VP Sara. Ayan po. Ilang porsyento yan? Grabe po mga kaibigan. Number 2 lang po itong si sino ba to? Ayan si speaker mga kaibigan, ang layo. 25%. 25% po mga kaibigan si speaker. Paano yan? Nasa huli na naman si House Speaker Martin Romualdez matapos lumagapak sa 25% ang trust rating nito. Isinigawa ang survey noong November 2 hanggang December 4, 2023. 1,500 respondents. Ayan po mga kaibigan. Yan po ang sinasabi natin guys. Matindi talaga itong survey na to. Ibang klase talaga ang mga Duterte mga kaibigan. Ngayon, Martin Romualdez, laban pa. Kaya gusto mo maging Prime Minister, no? Kaya wala na siyang choice eh. Ang pinakamagandang solusyon diyan mga kaibigan para makahabol po itong mga tambaluslos, Prime Minister na lang. Sige, mag-Prime Minister ka na lang. Problema kung papayag yung mga tao. Problema kung papayag yung Senado na ituloy nyo yung tsa-tsa. Kasi mga kaibigan, sabi po ni PBBM, aprobado na daw niya ang tsa-tsa. Wow! Aprobado na daw ang tsa-tsa mga kaibigan. Talaga lang ha? Alam na natin kung bakit po gusto nila ng tsa-tsa. Dahil dito pa lang guys sa mga survey, kulelat na po si tambaluslos. Hindi na makakahabol yung ganyan guys. Hindi makakahabol yan. Di ba? Ang mga ginagawa ngayon ni tambaluslos mga kaibigan,
Parang extreme na extreme eh. Lahat ng mga programa niya or mga plano niya guys, para lang sa kanya. Para lang sa sarili niya. Dahil ayaw niyang mawala sa kapangyarihan. Itong mga Marcos, mga kaibigan, ayaw nilang mawala sa kapangyarihan. Kasi, pag nawala na po sila sa kapangyarihan, alam na po nila ang mangyayari, mga kaibigan. Sigurado yan. Alam na nila. Di ba? Alam nila kung saan sila pupulutin eh. Kaya mga kaibigan, dahil hindi po sila makalusot sa survey, palagi silang lumalagapak, kulelat. Kaya po, mag-chatcha na lang tayo. Ha? Ano, sinong gustong chatcha dyan? Oh, wala papayag na chatcha, ha? O magbugi na lang tayo, magbugi. Di ba mga kaibigan, no? Kidding aside, no? Sa totoo lang mga kaibigan, sinabi na po ni sinabi na po ni Attorney Harry Roque yan eh. Yun naman talaga ang plano dyan. Huwag silang mawala sa pwesto. Kasi marami pa po silang mga dapat gawin mga kaibigan eh. Dahil, imagine ninyo, 450 billion ang budget ngayon ng House mga kaibigan. Itong si Speaker, no? Kung hindi po tayo nagkakamali. Yan po yata yung additional eh. Ewan ko ba kung bakit naging 450 billion yan. Di ko alam. Pero grabe po, ganun kalaki. Anong gagawin mo sa 450 billion? Eh samantalang yung travel expenses mo na 2 billion, kumurot ka lang para kinurot mo lang. Gumastos ka lang ng almost 40 million. May sobra ka pang 2 billion something. Siyempre, pamigay, mga bonus. O ngayon, yung 450 billion na yan, kung hindi po tayo nagkakamali, no? Sana, kung mali po tayo, di correct nyo ako, di ba? Pero, kung totoo yung 450 billion na budget po ni Speaker, mga kaibigan, sa House, at ang alam natin, sa 2024 po, mga kaibigan, hahawakan po yan ng kanyang asawa. Sus Mariosep, tambalos-los. Hahawakan ng kanyang asawa ang 450 billion. So mga kaibigan, sa survey pa lang guys, wala na. Kulelat na sila. Hindi na sila makakahabol dyan kahit anong gawin nila. O ito po, ipakita ko lang sa inyo guys. Ayan po ang pinaka-graphics po. Tingnan nyo mga kaibigan. No? Yan ha, patunay yan. Patunay yan na talagang mataas pa po si VP Sara. Hindi pa po nila kayang mga kaibigan. Ayun no, 55 pa rin si VP Sara. Samantalang si Marcos ay nasa mga 47 lang mga kaibigan. Si VP Sara pa rin ang nakakuha ng pinakamataas. Number 1 pa rin. Kahit anong sira, anong paninira, kung ano-ano ng mga sinasabi nyo kay VP Sara. Lahat na yata ng paninira eh. Binato niya nyo kay VP Sara eh. Pati si Digong, sinama nyo na rin. O ano ba, isama nyo na lahat kung gusto nyo. Pero, hindi pa rin nagpapatinag ang mga Duterte. Malakas pa rin mga kaibigan. Dahil hindi nyo kakayanin yan. Pinakita na po namin kahapon yan. Kahapon po, testing lang yun. Testing lang yun kahapon. Kumbaga, partida lang yung kahapon mga kaibigan. Dahil ang nangyari po kahapon guys, parang nag-volunteer lang yung mga tao na lumabas. Paano pa kaya kung na-organize yun ng tama? Sus, Mariosep, baka hindi na kayo makahinga. Udinet, ano na nangyari kay Tambaluslos? Nakakahiya po si Tambaluslos, mga kaibigan. Ito po ang sunod nating pag-uusapan, guys. Ayan po. Basahin lang natin itong sinabi po ni Jason sa guys, ha. Ito po yung nangyari sa Japan. Ang nangyari po kay Tambaluslos. Dahil sumama po siya kay Pangulong Marcos sa Japan. Etong si Tambaluslos. Okay, basahin natin ha. Ang sabi po ni Mr. Jason sa Dateline Japan. Ayun o, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oh, pinutakti. Pinutakti ng mga Pinoy na may dalang placards supporting ni VP Sara Duterte. Nakakahiya, grabe. Di ba? Ang mga kababayan natin dun sa Japan, mga kaibigan, sinalubong po si Tambaluslos ng mga placards na may nakasulat supporting
ni VP Sara Duterte. Nakakahiya. Wala po siyang placards, guys, si Tambaluslos. Ang placards po, support VP Sara Duterte. Hindi ka ba mahihiya nun? Di ba? Hindi ka kaya mangliliit nun? Pumunta ka ng Japan, ang sumalubong sa'yo, iba? Support VP Sara. Oh, kayo mga kaibigan, kayo ang tatanungin ko. Ano sa palagay niyo ang pakiramdam? Pagbaba mo ng eroplano, doon sa airport, paglabas mo sa airport, ang sumalubong sa'yo, iba. Tambaluslos, sabi ko sa iyo tigilan mo na yan, Tambaluslos. Kahit saan kayo magpunta, Duterte, OFW Duterte yan. Nararamdaman kasi nila si Duterte. Nagbabayad ng tax ang mga OFW nating mga kababayan. Hindi, pasensya na kayo, hindi pala natin nabati yung mga OFW natin, no? Yung mga kababayan natin sa abroad, no? Binabati pala natin, no? Kasi kayo ang mga bagong bayani. Palagi kayo nagbabayad ng tax. Pero, wala pa ring resibo. Ngayon, ayan, no? Basahin natin. Ito po ang sabi ni Mr. Jason sa. Tuloy lang natin, guys, ha? Lalaking naka-Amerikana. O, lalaking naka-Amerikana. Ayan, no? Lalaking naka-Amerikana. Welcome to Japan, Mr. Speaker. Bakit niyo po sinisiraan ang Vice Presidente natin? O, ayan na. Ito ha, makinig kayo guys. May sumalubong sa kanyang isang lalaki naka-Amerikana. At ang sabi kaagad niya guys, ang bungad niya kay Tambaluslos, welcome to Japan, Mr. Speaker. Bakit niyo po sinisiraan ang Vice Presidente natin? Dapat po suportahan ninyo si VP Sara. Hindi iyong puro kayo panira. Ganun po ang sumalubong kay Tambaluslos, guys. Wala naman siyang magawa doon Kasi nasa Japan siya. Tumatawa-tawa lang po si Tambaluslos, mga kaibigan. Pero ang sumalubong sa kanya, guys, Pilipino, naka-Amerikana. At sinabihan siya, bakit niyo sinisiraan si VP Sara? Di ba nakakahiya yun? Isa kang House Speaker? House Speaker ka? Sasalubungin ka ng isang kababayan mo na pinagsasabihan ka na wag mong palaging siraan si VP Sara. At ang sabi pa babaeng may tangan na placards may hawak nyo na placards babae. Mr. Speaker, salamat po sa pang-aapi mo kay Ka Eric. Ito pinakamaganda guys Ang sabi po ng babae guys, Mr. Speaker, salamat po sa pang-aapi kay Ka Eric at kay Doc Lorin Badoy ng SMNI. Maling-mali po yun. Mahirap po yung ginawa ninyong pagbubulgar sa corruption sa House, kaya ba ninyo sila pinakulong? Yan po ang sumalubong kay Speaker, mga kaibigan. Nakakahiya. Grabe. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, good news Kaya nga sabi ko sa inyo, good news Ito po pakita ko lang sa inyo yung picture. Ito na po yung picture. Ayan. Ayan po si Speaker, mga kaibigan, natusok. Ayan natusok Ayan ipakita natin yung buong litrato. Ayan ayan. Tingnan nyo sa screen, mga kaibigan. Gitusnok ang ilong. Ayan, gitusnok ang ilong ni Tambaluslos. Ayan Please support VP Inday Sara Duterte. Di ba nakakahiya yung ganun, mga kaibigan? Ano kayo pakiramdam niya dyan, Sa bagay, manhid na yan, Sa tingin nyo, manhid yan si Speaker? Di ba hindi nga pinapansin yung mga bato sa kanya, di ba? Kasi lang pikon siya Di ba manhid siya pero pikon din siya kasi nga kaya nga niya pinatawag si Ka Eric tsaka itong SMNI dahil pikon po siya, mga kaibigan. Pikon na opisyal. Ayan tinamaan sa ilong. Hoy, Ayo, kumusta ka na dyan? Si Ayo andito. Ohayo gozaimasu. Ayan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Tingnan nyo ang picture, guys. Tingnan nyo mabuti. May papakita pa tayo, syempre. May papakita pa tayo.
Ito yung sinasabi natin. Ayan patawa-tawa. Tingnan nyo ang tawa niya guys. Ngiting aso. Pagmasdan nyo po ang ngiti ni Tambaluslos. Ngiting aso yan. Alam niyo sa totoo lang guys, parang hinawi niya yung lalaki dyan eh. Parang hinawi niya. No? Parang ganun yung dating dyan eh. Ito pa, pakita pa natin. Asa na ba yun? Asa na ba yun? Wait lang guys. I-play lang natin mga kaibigan. Ito na po, i-play na po natin ang pagtuslok sa ilong. Ready na ba kayo? Ayan na po mga kaibigan. Ito na po, i-play na po natin guys. Pasok. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, magtuslok po tayo mga kaibigan. Libre po yan. Please subscribe. Mag-subscribe na rin kay mga kaibigan. Libre din yan. At pakishare po ang video. Libre din yan. Wala pong bayad yan. Promise. Libre po lahat yan. No? Tuslok-tuslokin nyo na mga kaibigan. Para po dagdag lang. No? Maraming salamat. Yung sa mga bagong dating, baka pwede po tayo magtuslok-tuslok. No? Maraming salamat po. Ito na po ang video ni Tambaluslos kung bakit po siya tinusok sa kanyang ilong. Napakasaya talaga. Napakasaya. Ito po, i-play na natin guys. Ito po ang buong video sa Japan. Boom! Nakita niyo yun? Kawawa naman, natuslok yung ilong. Ulitin nga natin. Sayang eh. Sayang yung moment eh. Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Ang salamat ha. Damang salamat. Isa pa, ulitin natin. Para makita ng lahat. Salamat. Support Inday Sara. Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po. Narinig niyo 'yon? Narinig niyo guys? I-post muna natin. Narinig niyo yung sagot po ni Tambaluslos? Narinig niyo? Kasi parang mahina eh. Ito po ang sagot niya guys ha. Makinig kayong mabuti. Ito po ang sagot ni Tambaluslos. Kasi ang sabi po ng babae guys, salamat po sa pag-api kay Eric. 'Di ba? Ang sabi po sa video ha. Ulitin natin mamaya para marinig niyo. Ang sabi po ng babae guys, salamat po sa pag-api kay Eric. Masama po 'yun, hindi po tama 'yun. Alam mo sagot ni Tambaluslos? Nung sinabi po ng babae guys, salamat po sa pag-api. Api kay Eric. Alam mo sagot ni Tambaluslos? Siyempre. Yun po ang sagot niya guys. Siyempre. Grabe ang yabang. Kasi ang sabi ng babae, salamat po sa pag-api kay Eric. Ang sagot kaagad niya, siyempre. Ano ibig sabihin nun? Inamin niya. Kasi kung ako mag-interpret nun guys, sa aking opinion, inamin niya. Inamin niya na inapi talaga niya si Eric. Di ba? Kasi nagpasalamat yung babae. Yung pasalamat na yun, pang-asar yun eh. Hindi naman talaga nagpasalamat yun, pero pang-asar yun. Kasi ang sabi ng babae, salamat po sa pag-api kay Eric. Ang sabi kagad niya, siyempre. Tapos ang sabi ng babae, masama po yun. Masama po yun. So kung akong tatanungin nyo guys, in my own context sa aking pag-analyze inamin niya. Inamin ni Tambaluslos na inapi niya si Eric. Ulitin natin Uulitin ko guys para marinig nyo. Pakinggan nyo sa pinakahuli.
Pakinggan nyo mabuti kasi mahina eh. O kaya mamaya po, ulit-ulitin nyo na lang ha, sa replay. Salamat. The support ni Inday Sara. The speaker, love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Opo, salamat ha. Damang salamat. Oh, nakita niyo na. Nakita niyo na. Siyempre. Sabi niya, siyempre. Mamaya, iulit-ulitin niyo lang yung video, i-post niyo. Makikita niyo talaga guys. Sabi niya, siyempre. Grabe, ang yabang. Sobrang yabang. Ibang klase talaga itong tambalos-los na to. Kasi dinig niya yung sinabi ng babae. Salamat po sa pag-api kay Ka Eric. Oh, tumawa pa siya. Gumanon pa siya. Oh. Siyempre. Oh. Ibig sabihin, aminado siya. Na talagang inapi niya si Ka Eric. Yan lang po ang masasabi ko dyan mga kaibigan. Kayo na pong bahalang humusga. Mamaya po ulitin nyo na yung video para talagang maintindihan nyo. Alright, punta na po tayo sa ating ibang topic mga kaibigan. Ito na po. Ayan na. Ito na. Ito na yung sinasabi natin eh. Saan na ba yun? Ito na po mga kaibigan. Hontiveros says to January 24 probe into Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ. Nako, tuloy-tuloy daw mga kaibigan sa 2024. Ang hearing ni Kibuloy, sabi po ni Hontivirus, talaga, Hontivirus talaga na to. Oh. Wala talagang kadala-dala. Ibang klase ka talaga virus. Ibang klase talaga itong si virus mga kaibigan. Pero huwag kayong mag-alala guys. Dahil meron pong tutol, ayan po, si Senator Padilla, tutol sa investigasyon ni Hontivirus kay Pastor Kibuloy. Ayan, maraming salamat po Senator Padilla. Sa wakas, nagpakita din kayo. At least, meron na pong sumusuporta kay Kibuloy. At hindi lang yan guys. Hindi lang po si Senator Padilla. Meron din si Bongo. Andyan din si Bato. At marami pang iba. Kaya aantayin po natin yan mga kaibigan. Okay? Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin ang balita ngayon. Ito na po yung updates natin ngayon mga kaibigan. Para makumpleto po ang ating context. Pakinggan po natin si Miss Lorraine Badoy. Kaso ni Franz, walang kwenta. Oh, kaso ni Franz kay Duterte mga kaibigan, walang kwenta. Oh, ayan po, pakinggan po natin si Miss. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katalinuhan at talagang suporta ng taong bayan kay Tatay Digong, VP Sara Duterte at sa mga talagang sumusuporta sa kanila na kahit anong paninira nila ay talagang naninindigan nga ang mga supporters ni Tatay Digong na ipaglalaban nga ang katotohanan at hindi na magpapauto pa sa mga politikong tambalos-los na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.